mga kababayan nating mga senior, kung kayo ay 60 taong gulang pataas, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng inyong buhay ngayong Abril. Narinig na ninyo siguro ang balita tungkol sa 18,000 pesos na cash benefit na inilalabas ngayon. Pero ang tanong na paulit-ulit na itinatanong ng halos lahat ng ating mga lolo at lola, ng ating mga magulang, ng ating mga kaibigan na mga pensyonado, ay ito, kasama ba ako? Makakatanggap ba ako ng pera ngayong buwan? Ang totoo, hindi lahat ay makakatanggap ng parehong halaga. Hindi lahat ay makakatanggap sa parehong petsa. At may ilang senyor na kahit karapat-dapat sila ay maaaring mapalampas ang kanilang pera dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali sa SSS o GSIS. Nakakalungkot isipin niyon, hindi ba? Nagtatrabaho kayo ng ilang dekada, nagbabayad ng kontribusyon sa buong buhay ninyo. At ngayon na panahon na para matanggap ang tulong na ito, maaari kayong maiwan sa likod dahil sa isang simpleng bagay na hindi ninyo alam. Kaya nandito ako ngayon hindi bilang isang eksperto na nagsasalita mula sa itaas, kundi bilang isang kaibigan na nakaupo sa tabi ninyo, na gustong tiyaking hindi kayo mawalan ng kahit isang pisong nararapat sa inyo. Sa video na ito, tatalakayin natin ng buo at malinaw sino ang tunay na may karapatang makatanggap ng 18,000 cash. Kailan ito ilalabas ngayong Abril? Ano ang pagkakaiba ng SSS at GSS sa pagbabayad na ito? At ito ang pinakaimportanteng bahagi. Paano ninyo maaaring ma-maximize ang inyong kita bilang isang pensyonado sa pagkakataong ito? Una at pangunahin linawin natin kung ano talaga ang tinutukoy nating 18,000. Maraming senior ang nalilito dahil may ilang magkakaibang programa na nagsasabay na inilalabas ngayon at hindi lahat sila ay iisang bagay. Ang pinakapangunahing pinagmulan ay ang tinatawag na AKP program o ang ayuda para sa kapos ang kita sa panahon ng tag-ulan na sinasamahan ng iba pang social protection funds mula sa gobyerno. Bukod dito, ang DSWD Social Pension na 500 pesos bawat buwan para sa mga indigent senior citizens ay patuloy na inilalabas buwan-buwan. At sa mga miyembro ng SSS na umabot na sa edad na 6 na o 65, may retirement lump sum at regular monthly pension na kasabay na inilipat ngayong Abril. Pero ang 18,000 na pinag-uusapan ng marami ay kadalasang tumutukoy sa isang kombinasyon ng 3 o 4 na bagay, ang 13th month pension na ilang linggo na naantala, ang regular na pension para sa 2 buwan, at ang additional one-time cash grant para sa mga senior na nakatupad sa mga particular na kondisyon. Ang kabuuan nito, depende sa inyong sitwasyon, ay maaaring umabot sa 15,000 hanggang 18,000 o higit pa. Ngayon ito ang bahagi na dapat ninyong pakinggan ng mabuti dahil dito nagkakamali ang marami. Hindi lahat ng senior ay makakatanggap ng eksaktong 18,000. Ang halaga na matatanggap ninyo ay nakasalalay sa 3 bagay sa kung SSS o GSIS member kayo, sa inyong monthly pension amount at sa kung natutugunan ninyo ang mga kinakailangan ng bawat programa. Para sa mga miyembro ng SSS, iyon ay ang mga nagtatrabaho sa private sector noong aktibo pa kayo, ang inyong pensyon ay nakabatay sa average monthly salary credit ninyo o AMSC at sa bilang ng inyong mga naiambag na buwan. Kung ang inyong monthly pension ay 4,000 pesos halimbawa at mayroon kayong 13th month pension na katumbas din ng 4,000 kasama ang isang one-time grant na 6,000 mula sa isang supplemental program, ang kabuuan ninyo ngayong Abril ay maaaring umabot sa 14,000 hanggang 18,000 depende sa inyong eligibility. Para naman sa mga miyembro ng GSIS, ang mga dati at kasalukuyang empleyado ng pamahalaan, ang sitwasyon ay medyo naiiba. Ang GSIS pension ay karaniwang mas mataas kaysa SSS at mayroon ding sariling cash gift na 5,000 pesos. Kasama ang regular na pensyon ng isang retiradong government employee na umaabot sa average na 10,000 hanggang 14,000 kada buwan,
Ang kabuuang matatanggap nila ngayong buwan ay madaling makarating sa 18,000 o mas mataas pa. At sa mga senior na hindi miyembro ng SSS o GSIS, halimbawa mga dating housewife, mga magsasaka o mga self-employed na hindi nakapag-ambag, may programa rin para sa inyo. Ang social pension ng DSWD ay nagbibigay ng 500 pesos bawat buwan o 6,000 pesos kada taon para sa mga indigent senior citizens na 60 taong gulang pataas. Hindi malaki, alam ko yon. Pero ito ay tulong at maraming senior ang hindi pa rin nag-a-apply para dito. Ngayon, pag-usapan natin ang bagay na ayaw pag-usapan ng karamihan, ang mga posibleng bawas at ang mga tinatawag na bitag. Oo, maaaring mabawasan ang inyong benepisyo at kailangan ninyong malaman kung kailan ito mangyayari. Kung kayo ay miyembro ng parehong SSS at GSIS, halimbawa nagtrabaho kayo sa gobyerno sa loob ng maraming taon tapos lumipat sa private sector, mayroon kayong tinatawag na dual coverage. Sa ilalim ng batas, maaari kayong makatanggap ng pensyon mula sa dalawa pero may mga kondisyon. Kung hindi ninyo ito maayos na inideclare, may panganib na hihilingin ng SSS o GSIS na ibalik ang sobra. Kaya kung ganyan ang sitwasyon ninyo, pumunta sa pinakamalapit na SSS o GSIS office at humingi ng tulong para ma-reconcile ang inyong records. Maraming senior din ang nagtataka, kailangan ko bang magbayad ng buwis sa aking pensyon? Ang magandang balita ayon sa tax code ng Pilipinas, ang retirement benefits at pension payments mula sa SSS at GSIS ay exempt sa income tax. Hindi ninyo kailangan bayaran ang buwis dito. Pero, at ito ay malaking pero, kung kayo ay may iba pang source of income tulad ng renta ng bahay o negosyo at ang kabuuan ninyo ay lumalagpas sa threshold, maaari kayong ma-require mag-file ng income tax return. Kapag duda kayo, kumontak sa BIR o humingi ng payong sa isang accountant. At may isa pang bitag na dapat ninyong malaman. Kung kayo ay asawa ng isang namatay na pensyonado, mayroon kayong karapatang makatanggap ng survivorship pension. Karaniwang 50% ng original na pensyon ng inyong asawa sa SSS o 50% hanggang 100% sa GSIS, depende sa kondisyon. Pero maraming byuda at byudo ang hindi nag-a-apply para dito dahil hindi nila alam na may ganitong benepisyo. At ang mas nakakalungkot, kung hindi kayo mag-a-apply sa loob ng isang takdang panahon, maaari kayong mawalan ng mga nakaraang bayad. Kaya kung kayo ay asawa ng isang dating miyembro ng SSS o GSIS na pumanaw na, pumunta sa opisina ngayon din at itanong kung entitled kayo sa survivorship pension. Ngayon pag-usapan natin ang pinaka-praktikal na bahagi, kailan at paano ninyo matatanggap ang pera. Para sa SSS, ang payout schedule ngayong Abril ay nakabatay sa huling 2 digit ng inyong SSS number. Ang mga may ending number na 01 hanggang 10 ay karaniwang piniproseso sa unang linggo ng buwan, ang 11 hanggang 20 sa ikalawang linggo, at iba pa. Pero dahil nagkaroon ng backlog sa simula ng taon, pinapalabas ngayon ng SSS ang ilang delayed na payments ng sabay-sabay. Kaya huwag kayong mag-alala kung hindi ninyo natanggap sa inyong inaasahang petsa. Malamang na ilalabas ito sa susunod na ilang araw. Para sa GSIS, ang sistema ay medyo mas simple. Ang mga regular na pensyonado ng GSIS ay nakakatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng kanilang GSIS UMID card o sa kanilang nakalista na bangko. Ang Abril pensyon ay karaniwang na-credit na sa ika-15 o ika-16 ng buwan. Kung hindi pa ninyo natanggap hanggang ika-20 ng Abril, humingi ng update sa pinakamalapit na GSIS office o tawagan ang kanilang hotline sa 8847-4747. Para sa DSWD Social Pension, ang distribution ay nag-iiba-iba sa bawat local government unit. Sa ilang munisipalidad, dinadala nila ang pera sa tahanan ng mga senior. Sa iba, kailangan kayong pumunta sa barangay hall o sa DSWD office para kunin ito. Ang pinakamainam na gawin ay makipag-ugnayan sa inyong barangay captain
o sa lokal na DSWD office para malaman kung kailan at saan ninyo matatanggap ang inyong social pension ngayong Abril. At kung kayo ay naka-enroll sa PesoNet, Land Bank o DBP bilang disbursement channel, tiyaking updated ang inyong bank account details sa SSS o GSIS. Isa ito sa pinakakaraniwang dahilan kung bakit na-delay o napipigilan ang pension payments. Ngayon ito ang bahagi ng video na gustong-gusto ko dahil dito natin ibubunyag ang mga hidden benefits na hindi alam ng maraming senior. Kahit kayo ay pensyonado na, kung kayo ay naospital at natutugunan pa rin ninyo ang ilang kondisyon, maaari kayong makakuha ng tulong mula sa SSS para sa sickness benefit at hospitalization. Maraming senior ang hindi nakakaalam nito at direkta na lang nagbabayad ng hospital bills ng buo. Para naman sa mga miyembro ng GSIS na nakakaranas ng matinding kahirapan tulad ng kamatayang kapamilya, natural disaster o biglang medical emergency, may hanggang 20,000 pesos na welfare assistance na maaaring hingin sa ilalim ng GSS Welfare Assistance Program o GWAP. Hindi ito otomatiko, kailangan ninyong mag-apply, pero maraming GSS pensyonado ang hindi nakakaalam na mayroon itong benepisyo. Lahat din ng SSS at GSIS pensyonado ay may karapatang maging miyembro ng PhilHealth ng libre bilang lifetime member. Tiyakin ninyong updated ang inyong PhilHealth records kasi kung hindi, maaari kayong maabala tuwing kailangan ninyo ng ospital. At para sa mga senior na 60 taong gulang pataas, ang PhilHealth ay nagbibigay ng dagdag na coverage sa ilalim ng konsulta package. At alam naman nating lahat ang 20% senior discount sa pagkain at gamot. Pero alam ba ninyo na ang discount na ito ay applicable din sa utility bills, sa transportasyon at sa ilang serbisyo ng pamahalaan? At bukod sa discount, may additional 20% VAT exemption pa kayo. Gamitin ninyo ito lagi mga kaibigan dahil ito ay inyong karapatan. Nakakainis pumunta sa opisina, alam ko iyon. Mahabang pila, mainit at kung minsan parang walang nangyayari. Pero may ilang tips na makakatulong sa inyo. Pumunta ng maaga. Ang SSS at GSIS offices ay karaniwang nagbubukas ng 8 ng umaga, pero ang pinakamagandang oras ay 7:30. Doon kayo pumila sa labas para mauna kayo kapag nagbukas na ang pintuan. Ang mga senior citizen ay karaniwang may priority lane, kaya gamitin ninyo ito ng walang hiya dahil ito ay para sa inyo. Magdala ng kumpleto at kopya ng inyong mga dokumento. Huwag magdala ng orihinal na walang photocopy. Dalhin ninyo ang inyong SSS o GSIS card, valid ID, passbook o ATM card kung mayroon. At kung may concern kayo sa survivorship o lump sum, ang marriage certificate at death certificate ng inyong asawa kung applicable. Gamitin din ang online channels kung kaya ninyo. Ang SSS ay may My SSS portal at ang GSIS ay may GWAPS kiosk sa maraming opisina. Maaari kayong mag-inquire, mag-update ng records at mag-apply ng ilang benepisyo online nang hindi na kailangang pumunta pa sa opisina. Kung hindi kayo sanay sa computer, humingi ng tulong sa inyong apo o sa isang kamag-anak. At huwag kayong mahiyang magtanong sa mga empleyado. Kung hindi ninyo naiintindihan ang isang sagot, humingi ng clarification. Kung pakiramdam ninyo ay hindi maayos na nasagot ang inyong concern, humingi ng pakikipag-usap sa supervisor. Ang inyong benepisyo ay inyong karapatan. Hindi ito palimos. Bilang huling bahagi ng ating pag-uusap ngayon, pag-usapan natin kung paano ninyo maaaring ma-maximize ang inyong kabuuang kita bilang isang pensyonado. Kung kayo ay may pagkakataon pang mag-ambag sa SSS bago kayo mag-retire, kahit bilang voluntary member, gawin ninyo ito. Bawat buwan ng kontribusyon ay nagdadagdag sa inyong average monthly salary credit na nagpapataas ng inyong monthly pension. Isaalang-alang din ang delayed retirement. Alam ninyo ba na kung mag-a-apply kayo ng SSS retirement pension sa edad na 65 imbes na 60, ang inyong monthly pension ay magiging mas mataas? Para sa mga malusog na senior na kayang magtrabaho pa, ito ay isang estratehiyang sulit pag-aralan. At kung mayroon kayong lupa, bahay,
o iba pang ari-arian, siguraduhin ninyong maayos ang inyong huling habilin at testamento. Ang mga hindi maayos na dokumentasyon ay kadalasang nagdudulot ng malaking gastos para sa inyong mga anak at apo, at ang bunga ng inyong buong buhay na pagsisikap ay nababawasan ng bayad sa abogado at sa pamahalaan. At panghuli, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong. Ang inyong mga anak, mga apo, mga kaibigan, at mga kapitbahay ay nandoon para sa inyo. Ibahagi ninyo ang impormasyong ito sa inyong mga mahal sa buhay, na senior din, dahil maaaring marami pa sa kanila ang hindi nakakaalam ng mga benepisyong ito. Mga kababayan, nagtrabaho kayo ng buong buhay ninyo para sa inyong pamilya at para sa bansang ito. Ang 18,000 pesos na cash at pensyon ngayong Abril ay hindi lamang isang halaga ng pera. Ito ay simbolo ng pagkilala sa inyong mga taon ng serbisyo at sakripisyo. Huwag ninyong hayaang mawala ang kahit isang piso ng mga perang ito dahil sa kakulangan ng impormasyon. I-subscribe kayo sa channel na ito para sa pinakabagong updates tungkol sa SSS, GSIS, DSWD at lahat ng benepisyo ng gobyerno para sa ating mga senior. I-like at i-share ang video na ito sa inyong mga pamilya at kaibigan dahil maaari kayong makatulong sa isang kapwa senior na desperadong naghahanap ng sagot ngayon din. At kung mayroon kayong tanong o nais ipaalam sa amin, mag-comment sa ibaba. Basahin namin ang bawat isa. Mahal kayo ng Diyos at mahal din kayo namin.